Mag-aalas 10 ng gabi nitong Biyernes, dumating sa barangay Agdahon sa Pasay, Iloilo ang grupo ng mga lalaking yan. Ginalaw nila ang isa sa mga road signage na nakalagay malapit sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ilang minuto lang makalipas, bumalik ang mga lalaki at kinumba at tinapon ang road signage. Agad silang umalis sa lugar. Maya-maya lang, isang motorsiklo ang nagdire-diretso at sumemplang sa ginagawang kalsada. Sugatan ng rider at ang kanyang angkas. Na-report na raw nila ang insidente sa barangay. Natunto ng barangay officials ang grupo pero hindi pa raw sila nakakaharap ng mga biktima. Huli kam sa Tondo, Maynila ang pamamaril ng dalawang lalaki sa isang computer shop kaninang madaling araw. Dead on the spot ang biktima. Balitang hatid ni Jomar Presto. Huminto ang dalawang lalaki sa tapat na isang computer shop sa Raksabago Street, Barangay 155 sa Tondo, Maynila, pasado alas 3 na madaling araw kanina. Maya-maya, parehong bumunot ng baril ang dalawa at salitang pinaputokan ng isang lalaki. Dead on the spot ang 40 anyos na biktimang si alias June. Ayon sa isang saksi, nakarinig siya ng 4 na magkakasunod na putok ng baril. Ikala ko may pumutok ng kuryente lang. Ang nagtaka po ako, parang tuloy-tuloy. Tapos nakita ko na po yung lalaking naglalaro. Bumaksak na po siya. Ilang minuto bago ang pamamaril, may kita ang isa sa mga gunman na naglakad sa eskinita. Sinilip pa niya ang biktima sa loob ng computer shop. Sa bahagi ng laong nasa street, kasama na niya ang isa pang gunman. Saka sila dumiretso sa computer shop at namaril. Tumakas ang dalawa patungo sa direksyon ng Raksabago Corner Yuseco Street. Sabi pa ng saksi, hindi niya personal nakilala ang biktima pero mahigit isang buwan na niyang nakikita na naglalaro sa computer shop. Nakipag-ugnayan kami sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para mahanap ang dalawang gunman at malaman ang motibo sa pamamaril. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Tuyot na ang ilang bahagi ng Angat Reservoir sa Bulacan matapos sumadsad sa pinakamababang level ng tubig doon. Ayon sa Pag-asa, nasa mahigit 152 meters ang water level sa Angat Reservoir kahapon at ngayong araw. Mas mababa na ito sa sukatan ng Pag-asa na hanggang 156 meters above sea level at malayo sa 180 meters na normal operating level nito. Sa ilan pang bahagi ng reservoir, kapansin-pansing halos said na ang tubig kaya lumilitaw ang putik. Ang 2 oras na ulan doon nitong Lunes, hindi nakatulong para tumaas ang water level. Sabi ng Pag-asa, kailangan maging tuloy-tuloy ang ulan sa lugar para madagdagan ang tubig sa Angat. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, nakipagpulong na sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, National Water Resources Board, National Irrigation Administration at Local Water Utilities Administration. Kailangan makapaglatag ng pangmatagalang intervention para maibsan ang pagkaunti ng water resources. Pinangangambang sumadsad pa sa 149 meters ang tubig sa Angat sa weekend. Pinuna ng ilang kaanak ni Vice President Sara Duterte ang pagsabina sa tax at bank records ng bise para gamitin sa impeachment trial. Sa kanyang social media post na nasa salitang Bisaya at isinali ng GMA News sa Filipino, kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kapatid ng bise kung bakit ngayon lang hiningi ng prosekusyon ng sabina para sa kahon ng tax at bank records ni VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Dapat daw ay simula pa lang ay kumpleto na ang kaso ng prosekusyon. Tila naging mabilis daw ang pag-impeach sa kapatid kahit anya'y kulang ang ebidensya. Samantalang hinahanap pa rin hanggang ngayon ng ebidensya ang mga sangkot sa flood control scandal. Sagot ng House Prosecutors, nakahanap ang Kamara ng sapat na ebidensya para maaprubahan ang articles of impeachment. Sa impeachment trial daw ang tamang lugar para ilabas at suriin ang lahat ng mga ebidensya. Giit ni House Prosecutor Representative Shel Jokno, hindi fishing expedition ang kanilang ginagawa. Sagot dito ni Congressman Duterte, sa halip na ipilit anya na may basehan ng prosekusyon, dapat daw maipaliwanag na may ebidensya sila na magpapatunay sa mga alegasyon. Sabi naman ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte na pinsan ng bise, dapat nakabase sa ipresenta sa Kamara ang ginagamit ng prosekusyon. Ipinapakita lang sa paghiling sa mga dokumento na kulang daw ang kaso ng prosekusyon at may mga grupong nakapagdesisyon na sa kaso ng bise kahit hindi pa nakikita ang lahat ng ebidensya. Naghain ng written manifestations ang 5 senator judges para tutulan ang pagsabina ng impeachment court sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister.
Sila ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar, ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Punto ni Marcos at Villar, ang tinututulan lang nila ay ang pagsama sa sabpina ng mga dokumento na mula pa sa panahong hindi pa impeachable official ang bise. Nitong Lunes nang magdesisyon ng impeachment court na katiga ng hiling ng prosekusyon kaugnay sa tax at bank records ng bise at ng mister niyang si Attorney Manasseh Carpio. Gagamitin itong ebidensya sa pagtalakay sa articles of impeachment na may kinalaman sa hindi umano may paliwanag na yaman ng bise. Hindi niya nito pagdedeklara sa SALN at hindi niya pag-divest ng interes sa mga negosyo ng maupong opisyal. Kaugnay pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakapanen natin si Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning Magandang po. umaga sa inyo, Rafi, at saka sa inyong mga manonood. Opo, paano po tutugunan ng impeachment court yung inihaing manifestation ng 5 senator judges kaugnay sa ay pinasubpi ng tax at bank records ni VP Duterte? Wala nang gagawin, Rafi, ukol dun sa mga manifestation na yon ang ating impeachment court dahil ito lamang ay inihain ng mga senator judges na 5 para lamang sa records ng at journal ng ating impeachment court proceedings. However, this will not make any legal decision or legal effect on the presiding officer's resolution. Wala na siyang walang magagawa na yon at hindi yon kinokonsidera as appeal on the resolution of the presiding officer. Bagamat nasa pina na itong mga tax records, ibig bang sabihin ay automatic mabubuksan na ito or may kailangan pang pagpapaalam? Yung doon sa mga Anti-Money Laundering Council na sabpina ng mga dokumento ng kanilang mga reports, ito ay hihintayin na i-comply ng Anti-Money Laundering Council once they receive the subpoena today hanggang sa July 30 ng 9 a.m. para ipresenta yon before the presiding officer para makita kung merong mga unnecessary na mga madidisclose na methodology sa pag-iimbestiga ng Anti-Money Laundering Council. Kapag wala namang ma-determine yung ating presiding officer na pwedeng ma-disclose na methodology o parang investigation process ng Anti-Money Laundering Council, hahayaan naman yung both parties na makita na yung mga dokumento na yon. Yung sa BIR naman, ito ay hihintayin din natin yung compliance ng BIR Commissioner by July 30 rin at 9 a.m. para maibigay niya yung mga iba-ibang mga income tax return, yung mga withholding tax return at saka VAT returns nung sa respondent Duterte at saka sa asawa niya at saka doon sa mga 20 entities na konektado daw sa Vice Presidente. So ngayon, whether he gets the permission of the President or not will depend on his discretion kung ano yung proper way para tumalima siya doon sa ipinag-uutos ng impeachment court. Okay. Doon naman tayo sa sabpina doon sa mga bangko na kung saan yung mga bank records ay hinihingi rin ng impeachment court. We will also await the compliance of these banks until July 30 ng 9 a.m. din. Wala namang walang legal impediment naman para sa pagko-comply ng mga dokumento na yon from the banks except for the foreign currency deposit na hindi pwedeng i-disclose. Attorney, may mga pagbabago ba ngayong gagawin ng umaga, yung paglilitis simula sa July 29? Ang pagbabago lang na mangyayari ay yung oras, no? Pero yung makikita ninyo mga trial proceedings, yung may mga preliminaries, yung appearances, pare-pareho pa rin naman yung mangyayari. It's just matatranspose lang yung nangyayaring yon instead na sa afternoon, sa umaga, from 10 a.m. hanggang 3 p.m. Sapat po ba yung 5 oras na trial kada araw? Siyempre hindi sila pwede mag-extend dahil may gagawin silang sesyon. Hindi naman nakatali yung
mga kamay ng impeachment court, no, kung merong kinakailangan naman na mag-extend, no, based sa case-to-case basis, sa exigencies and mga requirements ng araw na yon, dun na lamang magde-decide kung mag-extend o hindi. Pero for the meantime, no, nakalaan yung 5 oras na yon para sa impeachment trial, dahil na rin nagawa na rin naman natin in the past few days, no, we have finished 7 days or 8 days of the trial at nagkaroon na rin ng time and motion studies at nakita rin natin na kaya namang matapos yung agenda ng korte for the day, na maximum capacity yung mga tinitake in na agenda within that same 4 to 5 hours. Napadala na po ng impeachment court ang mga subpoena for bank and tax records ni VP Duterte. And sabi nyo kagabi, nag-comply na yung Land Bank. Paano po kung hindi mag-comply yung BIR? Ano ang recourse po ng korte dito? Yung sa BIR, of course, isa sa mga tinitingnan natin dyan, no, sa mga compulsory processes na yan, the impeachment court will only apply its rules under the Senate rules. Pero syempre, yung BIR naman, alam naman natin, and we are very hopeful na matutuloy naman yung pagko-comply na yan. At kung sakali man lang na hindi siya makakomply, I'm sure magbibigay ng reasonable justification naman yung BIR Commissioner. At siguro pag nakita na lang natin yon, whether the BIR Commissioner complied or didn't comply with explanation, doon na lamang natin tingnan kung ano yung gagawin na next steps ng prosecution na nagre-request ng mga dokumento na yon at ng impeachment court once the prosecution files the appropriate motions in order to ensure na makuha pa rin nila yung mga dokumento na yon or to comply with the subpoena of the court. Well, abangan po natin yan at iba pang mangyayari ngayong day 9 ng impeachment trial. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Hanggang 2% ang itinaas ng presyo ng krudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East. Sa ulat ng Reuters, halos $85 hanggang mahigit $91 kada bariles ang presyo ng krudo ngayon, depende kung anong benchmark ang titingnan. Pinangangambahan ngayon ang pagharang ng mga export, partikular ng galing sa Saudi Arabia. Kasunod yan ang anunsyo ng grupong Houthi ng Yemen na haharangan nila ang mga barkong dadaan sa Red Sea. Noong nakarang linggo nang iutos ito ng kalyado nilang Iran kung aatake ang Amerika sa kanilang power infrastructures. Ayon kay US President Donald Trump, handang gumanti ang Amerika sakaling ituloy ng grupo ang pagharang. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan 2 sundalong Pilipino ang sugatan matapos paghahampasin ng mga tauhan ng China Coast Guard. Pero ang China ay ginigiit na Pilipinas ang unang nagudyok. Balita hatid ni Katrina Son. Sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, kita ang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, layo ng mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng rubber boat na itaboy ang mga taga-CCG. Nauwi ito sa komprontasyon. Sa isa pang video, kita ang panduduro ng mga taga-China Coast Guard. At sa isa pang kuha, kita naman ang isang taga-Philippine Navy na may bitbit na sagwan. Kasunod nito, inilabas ng AFP ang mga video kasunod ng alegasyon ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino ang unang namalo gamit ang kanilang mga sagwan sa mga tauhan ng CCG. Pinabulaanan ng AFP ang alegasyon, sabay giit na hindi ang kanilang tauhan ang nagsimula ng gulo. Lumala raw ang tensyon ng isnabin ng CCG ang paulit-ulit na abiso sa kanila na umalis. At noong pinalo nila sa ulo ang isang sundalo gamit ang kahoy na baton. Ang nangyari, may kukumpara raw sa nangyari noong June 17, 2024 kung kailan nagkainitan ang CCG at AFP sa Rore Mission sa BRP Sierra Madre. Sa nangyari sa Ayungin, sabi ng AFP, illegal ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa AFP,
nakalapit ang China Coast Guard ng 20 hanggang 30 meters mula sa BRP Sierra Madre. We need to understand na ang BRP Sierra Madre is a commissioned naval vessel. At ito ay nakalagak sa 105 nautical miles na exclusive economic zone natin. No? Ibig sabihin, ito ay napapaloob sa ating jurisdiction. Opo. So, paglapit dito ng dalawang China Coast Guard ng China Coast Guard na rin, it's actually provocation on their part. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Hamon ng AFP sa China, ilabas ang kompletong video para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nasa pangangalaga naman ng BRP Melchora Aquino ang dalawang sundalong nasugatan. Ayon sa PCG, habang kinukuha ang dalawang sundalo, nagpatupad ng blocking maneuvers ang CCG. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kinundina naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News. Nanindigan si Chinese Ambassador Ji Qingwen ng mga sundalong Pilipino. Ang unang nangudyok kaya nagkagulo sila ng mga taga-China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Taliwas yan sa sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na mga taga-China Coast Guard ang unang nanghampas sa mga sundalong Pinoy. Nagpulong sina Ambassador Qingwen at Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Hindi dinitalya ng Chinese Ambassador kung anong pinag-usapan nila ng Pangulo. Sabi niya, constructive at nakatuon ang pag-uusap nila ng Pangulo sa pagresolba sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pulong ng ASEAN Foreign Ministers para sa ASEAN 2026, binanggit ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang nangyari sa Ayungin Shoal. I was the one who presented it as part of the discussion because everybody has read it. It's all in the newspapers. But the foreign ministers did not respond to that position that I made because I think everything's still being discussed between the two parties. So our people found your soldiers they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Then they sent boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Double celebration para sa magamang Pinoy athlete na nagwagi sa 19th World Taekwondo Culture Expo 2026 sa South Korea. Gold medalist ang Taekwondo G na si John Gabriel Opresio sa Under-8 Male Pumse category. Unanimous vote ang panalo niya laban sa pambato ng South Korea sa finals match. Ang tatay naman niyang si Maki Gabriel, bronze medalist sa Under-39 category ng Male Pumse competition. Congratulations! Update tayo ngayong Day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra?
Yes, Rafi, ngayong umaga nga ay sinimulan ng ipadala yung sabina ng impeachment court para dito sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilan pong mga bangko. Ayon po ito kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Kaugnay ito sa bank at tax records ni VP Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manscarpio. Sa July 30, 9 a.m. ang deadline nila para dito. Kapag natanggap na ito ng BIR, ito na yung pagkakataon para sa inaasahang paghingi nito ng authorization sa Pangulo kung dadalhin ba ang tax records ng bise sa impeachment court. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, ang land bank halimbawa na nasa subpoena rin ay sumunod na sa subpoena at nagbigay ng kopya ng mga bank checks na hinihingi ng korte. Sinabi rin po ng impeachment court na matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27 ay magbabago na ang schedule ng impeachment trial. Wala munang trial sa July 28, Martes, para sa kontrasona na minorya at simula July 29, magiging umaga na ang pagliliti simula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pagkatapos nito, sesyon naman ng Senado para matutukan nila ang kanilang mga trabaho bilang senador. Rafi, sa ngayon, ang inaantabayanan natin ay yung pagsisimula 2 p.m. po yan at sasalang pa rin po yung pagpapatuloy ng testimonya ni NBI Chief Melvin Matibag. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Si Vice President Sara Duterte ang nangungunang kandidato sa pagkapangulo kung ngayong gagawin ang eleksyon 2028 batay sa bagong Pulse Asia Survey. Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsabing si VP Duterte ang kanilang iboboto sa pagka-presidente. 26% naman kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 14% kay Senador Raffy Tulfo. Tig 1% sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong at 0.1% naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. May mga nabanggit din ng mga pangalan na wala sa listahan. Kung sa pagitan naman ni Duterte, Robredo at Raffy Tulfo, 51% ang boboto raw kay Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Raffy Tulfo. 56% naman ang nakuha ng bise kung sa pagitan nila ito ni Senador Erwin Tulfo at Risa Ontiveros. 16% ang nagsabing iboboto si Senador Erwin Tulfo habang 13% kay Ontiveros. Sa pagitan ng bise, Senador Erwin Tulfo at Senador Bam Aquino, 57% ang boboto kay Duterte, 16% kay Tulfo at 15% kay Aquino. Kung one-on-one na karera sa pagitan ni VP Duterte at Robredo, 52% ang pipiliin si Duterte at 39% kay Robredo. 60% naman ang boboto kay Duterte kung ang makakalaban niya ay si Ontiveros. 21% ang nagsabing pipiliin nila ang senadora. 7 tao naman ang pinagpilian sa survey para sa pagka-vice-presidente. 27% ang nagsabing si Senador Bongo ang kanilang iboboto. 21% kay Senador Robin Padilla. Tig 14% sina Senador Bam Aquino at dating Senadora Grace Poe. 9% kay Senador Erwin Tulfo, 4% kay Senador Kiko Pangilinan at 0.5% kay Torre. May mga respondent na nagbanggit ng ibang pangalan na wala sa listahan ng Pulse Asia. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng ulat na bayan sa survey na isinagawa nitong June 28 hanggang July 3 bago simula ng impeachment trial ni Vice President Duterte. 2,400 na ran ang sumagot at may margin of error itong plus-minus 2%. Kinaaaliwan online ng off-cam pastime ng ilang cast member ng GMA Prime series na The Master Cutter. Ingon ni Mama, pagpalit o sudan dadto. Kayo ni Mama mo, pagpalitin nyo pa yon, tapos susunod pa ako. Ang ating bidang si Atoy Dingdong Dantes na pasabak sa pag-translate ng Bisaya phrase. Hinamon siya ng Bisaya 101 ang co-star si sina Charlie Fleming at Shuvi Etrata. Kaso, epic fail si Dong na hindi nakuha ang tamang translation. Sunod na sumubok sa challenge si Joe Berry. Sabi ni Mama, magpalit ng ulam doon.
Tumpak ganern! Napahanga ni Jo ang Bisaya Beauties. Hindi naman nagpatalo si Ding Dong na nakakuha rin ng puntos ng mahulaan ng second Bisaya phrase. Natapos ang kulitan ng 4 nang mag-resume ang kanilang taping. Sabay bayan ng mas tumitindi pang eksena sa The Master Cutter pagkatapos ng 24 oras.